Dapat magdusa sa impyerno ang mga mangongopya. Wala ka kundi isang taunang mangongopya. Dapat kang umalis dito. Tigil. Zoe. Si Zoe yun. So, kakapanalo mo lang ng pinakamahusay na Songwriter Award. Isa kang bituin. Bakit ka pa pupunta sa isang lugar na tulad nito? Huwag kang mag-alala. Matapos ang lahat ng kalokohan na ginawa niya sa'yo, bibigyan namin siya ng leksyon. Ang pagpanalo ay nangangahulugang kinikilala ako ng lahat. Ngayong napatunayan ko na ang sarili ko at nag-iwan na ng marka, bakit ko pa sasayangin ang oras ko sa pag-iimbot sa isang ligaw na aso? Nako, ang bait-bait ni Zoe. Kaya pala karapat dapat siyang maging sikat. Tapos na ang palabas, lahat. Tara na, umusad na tayo. Wala nang makikita rito. Ano? Sapat na ba ang tapang mo para murahin ako? Nakakalungkot. Ang magandang boses mo na yan ay hindi na muling magsasalita. Salamat sa kanta. Nakatulong ito para manalo ako ng pinakamahusay na Songwriter Award. Pero ngayon, alam na ng lahat na kanta ko yan. Bitawan mo. Chloe. Napaka-inosente mo, Chloe. Isang tasa ng tsaa lang ang kailangan para sirain ang boses na ipinagmamalaki mo, at maaari nitong tapusin ang buhay mo ng walang bakas. Ang mga headline bukas ay tungkol sa akin na nanalo ng pinakamahusay na songwriter. At ikaw, ay mamamatay na may tatak na mangungupya sa putik, nakalimutan, at nag-iisa. Chloe, gising. Chloe, paano ka nakatulog ng ganoon? Magsisimula na ang press conference para sa bagong kanta. Siguro, pagod na pagod ka nitong mga nakaraang araw. Teka, hindi ba ako namatay? Na-reincarnate ako? At bumalik ako sa bago pa ang press conference. Huwag kang kabahan. Ang pagpili ng pinakamahusay na songwriter ay sa loob ng 4 na araw. Sa kalidad ng kantang ito, nakapangalan sa iyo ang mananalo ngayong taon. Sandali, kumalma ka muna. Lalabas muna ako para maghanda para sa conference. Magsisimula ang press conference sa loob ng 20 minuto. Sa nakaraang buhay ko, ibinigay ko ang lahat para sa isang bagong kanta, para lang nakawin ito ni Zoe at kantahin ng Liv. Nako. Nag-livestream online si Zoe. Kinakanta niya ang kanta. Na ilalabas mo. May nahanap ka ba? May mga lead ba tungkol sa leak? Buisit? Ano ba ang nangyayari? Chloe, narinig ko ang balita. Seth, hindi talaga ako nangopya. Narinig mo ang demo. Nandito ako para sa'yo. Nandito ako. Alam kong may hindi pagkakaunawaan. Huwag kang magpanik. Uminom ka muna ng kape at kumalma. Magkakaroon tayo ng isa pang press conference. Nandyan ako para linisin ang pangalan mo. Dadalhin ko ang manuskrito mo kay Zoe ngayon. Maayos natin ito. Nandoon ako sa press conference na iyon. Hinahati-hati ng lahat. Lahat sila ay naniniwala na ninakaw ko ang kanta ni Zoe. Bawat isa sa kanila ay gustong ihatid ako mismo sa impyerno. Maaari mo bang ipaliwanag kung paano ang bagong kanta mo at ang track ni Zoe na inilabas 10 minuto ang nakalipas ay magkapareho? Bilang top songwriter ng kumpanya, ginamit mo ba ang iyong kapangyarihan para bulihin ang baguhan na si Zoe at nakawin ang kanyang gawa? Kailangan mong maniwala sa akin. Hindi ko ninakaw kay Zoe. Chloe, paano mo nagawa ito sa akin? Lagi kitang hinangaan. Alam kong ako lang ay isang walang sinuman sa kumpanya, ngunit ang kantang ito ay gawa ng buhay ko. Paano mo naagaw lang ito sa akin? Akin ang kantang ito. Ang manager at sound engineer ko ang nakasaksi habang sinusulat ko ito.
Sinasabi mong sayo ito. May ebidensya ka ba? May ebidensya ako. Seth, Si Seth, ang superstar. Nakita ko si Zoe ng sarili kong mga mata na ibuhos ang kanyang puso sa kantang ito, at nilikha ito. Sinusumpa ko sa aking reputasyon, ito ay orihinal na gawa ni Zoe. Chloe, hindi ba't sinasamantala mo lang na walang backing si Zoe para bulihin siya? Hayaan mong linawin ko. Si Zoe ang kasintahan ko ngayon. Nasa ilalim siya ng aking proteksyon. Ang manuskrito sa aking kamay ay sa kanya. Maaari mo bang ipakita ang sarili mong manuskrito? ngayon, pinagputol-putol ko na ang ebidensyang iyon. Ngayong pagkakataon, tingnan natin kung maaagaw mo pa ang kanta ko. Seth, ang sama nito. Ginutay-gutay ni Chloe ang kanyang bagong manuskrito ng kanta. Ano na ang gagawin ko ngayon? Ano? Buong puso't kaluluwa niyang inilaan sa kantang yon. Bago pa man ang paglulunsad, bakit niya gugutayin ang manuskrito? Hindi mo ba iniisip na may hinala na siya sa atin? Imposible. Wala tayong pagkukulang. Hindi niya malalaman. Pero sa loob lang ng 4 na araw, magsisimula na ang pagpili para sa pinakamahusay na songwriter. Nawala na ang kanyang manuskrito. Ano na ang gagawin ko? Inaasahan ko ang kantang yon para manalo ng pinakamahusay na songwriter. Alam ko si Chloe, hindi siya susuko sa Golden Music Awards ng basta-basta. Tiyak na susulat siya ng mas magandang pangalawang kanta. Huminahon ka. Ano man ang isulat niya, ang Golden Music Award para sa pinakamahusay na songwriter ay sayo. Garantisado ko yan. Chloe. Gusto talagang pumunta ni Zoe para batiin ka sa iyong bagong kanta. Oh, di ba? Ang bait-bait. Chloe, maligayang bati. Ang ganda ng iyong launch event. Naiinggit ako. Sa nakaraang buhay ko, para lubusan akong sirain, isinangkot ni Zoe ang sarili kong mga magulang at napatay sila ng walang dahilan. Ang sama nito. Narinig ng iyong mga magulang ang nangyari. Nagmamadaling pumunta at naaksidente sa sasakyan. Malubha ang kanilang kalagayan sa ospital. Kailangan mong pumunta, ngayon din. Mangungopia. Isa kang ligaw na aso ngayon. Lahat ayaw na sayo. Humingi ka ng tawad kay Zoe, ngayon din. Tigilan mo na siya. Huwag mong saktan si Chloe. Ang mga kamay niya ay para sa pagtugtog ng piano, sa pagsulat ng musika. Mahalaga ang mga yon. Hindi dapat masaktan. Anong mahalaga sa mga kamay ng isang mangungopia? Babasagin ko ang kanyang mga kamay para hindi na niya makuhang magnakaw ng iyong mga kanta. Tama siya. Mangongopya. Mangongopya. Bugbugin siya. Nang dalhin ng 2 pasyente, napakalubha na ng kanilang mga pinsala. Paumanhin. Ginawa namin ang lahat ng makakaya. Pakitanggap ang aming pakikiramay. Nandito ba siya para magdiwang kasama mo o may lihim siyang binabalak? Mahirap sabihin. Chloe. Sinusubukan lang ni Zoe na maging mabait, pumunta siya para suportahan ka. Anong problema mo? Ano? Isang bagay lang ang sinabi ko. At panig ka na agad sa kanya. Ang bait-bait mo sa kanya. Bakit hindi na lang kayo mag-date? Anong pinagsasabi mo? Para lang siyang parang kapatid na babae sa akin. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta rito. Magsisimula na ang launch event para sa bagong single ni Chloe. Manatiling nakasubaybay. Narinig mo ba? Ang bagong single ni Chloe ay target ang award para sa pinakamahusay na songwriter. Siya ang pinakamagaling na songwriter sa bansa. Walang duda doon. Lahat ay sumusuporta sa kanya. Ibig kong sabihin, nasa bulsa na. Chloe, kahit anong plano mong i-announce, uunahan kita. Hintayin mo lang. Maraming salamat sa pagpunta sa aking launch event ngayong araw. Gayunpaman, may announcement ako. Anong ginagawa niya? Nangangamba ako na ikinakansel ako ang paglabas ng aking single ngayong araw. Sa hinaharap, gagawa ako ng mas magandang musika para ibahagi sa inyong lahat. Salamat sa inyong suporta. Pwede bang magpaliwanag? Ang kompetisyon para sa pinakamahusay na producer ay magsisimula na. Hindi sapat ang kumpiyansa para makipagkumpetensya. Hindi ka na ba makakapagsulat ng kanta? Niloloko mo ba kami?
Nag-ingay ka para mapunta lahat dito. At ngayon ikinakansela mo lang? Anong klaseng biro yan? Nahalata kaya niya. Hindi, may kakaiba talaga. Paano nangyari iyon? Noong sinusulat ko ang bagong kanta, dumadaloy ang mga ideya. Paano niya naiisip ang eksaktong kaparehong proseso ng paglikha, gaya ng sa akin? Kahit ang mga lirikong itinapon ko ay eksaktong kapareho. Ang kantang ito, galing ito sa mga alaala ko noong bata pa ako. Parang nagpinta ito ng larawan ng maliliit na tulay sa ibabaw ng umaagos na sapa sa timog. Sa Hilaga lumaki si Zoe. Paano niya magkakaroon ng eksaktong kaparehong alaala ng pagkabata tulad ko? Pero paano ko nga ba ipapaliwanag ang dalawang manuskritong ito na magkamukha? Chloe, saan ka pumunta? Bigla mo lang na-cancel ang paglulunsad at malaki ang naging pinsala sa atin para i-promote ang paglulunsad mo. Napakalaking halaga ang inilabas ng kumpanya. Ang unang puhunan ay hindi bababa sa milyon-milyong dolyar. Umaasa tayo sa kantang ito para makipag-agawan sa parangal na pinakamahusay na songwriter. Ngayon, humihingi ng paliwanag ang mataas na pamunuan. Sarah, alam kong biglaan ito, pero may magandang dahilan ako. Hindi ko lang masabi ngayon. Pero, humihingi ng paliwanag sa iyo ang kumpanya. Sinabi nila sa akin na sabihin sa iyo kailangan mong ayusin ito at bawiin ang mga lugi sa lalong madaling panahon. Sige, ganito na lang. Tingnan mo, ipinapangako ko na may 3 araw na lang bago ang kompetisyon. Sa loob ng 3 araw na iyon, gagawa ako ng isang bagong kanta para mabawi ang mga lugi ng kumpanya. Lalaban tayo ng todo para sa parangal na pinakamahusay na songwriter. Okay. Siya, pagkatapos, mag-focus ka sa paglikha. Ako na ang bahala sa iba para sa iyo. Ngayon, handa na ako sa kahit ano. Para maiwasan ang pag-eavesdrop o pag-hack, ikukulong ko ang sarili ko. Mawawala ako sa grid. Isusulat ko ng mano-mano ang bagong kanta. Lucky Ring, bigyan mo ako ng swerte. Hayaan ang lahat ng galit at kawalang katarungan mula sa nakaraang buhay ko na maging panggatong sa aking inspirasyon. Hayaan ang aking mga liriko na magkwento ng aking hinaing. Ako ay isang mangongopya. Pagkatapos ng 2 gabi na walang tulog, ibinuhos ko ang lahat ng aking emosyon sa bagong kantang ito. Sa pagkakataong ito, hindi na muling makakakuha ng kanta ko si Zoe. Teka, rock ang bagong kanta? Chloe, ilan pang sorpresa ang itinatago mo na hindi ko alam? Nakabook na ang studio. Susunduin kita ngayon din. Ang galing-galing mo! Ang estilo nitong bagong track ay talagang lumabas sa iyong comfort zone. Nakakapresko. Kapag narinig ito ng lahat, ibang-iba na ang tingin nila sa'yo. Oo nga pala, may ginagawa ba si Zoe kani-kanina lang? Tahimik na tahimik siya. Bihira na nga lang siyang pumasok sa opisina. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya. Masyadong tahimik? May mali talaga. Pero itong bagong kantang ito, ako at si Sarah lang ang nakarinig. Hindi ito maaaring nalit. Kailangan na lang nating maghintay at tingnan. Bakit mo siya inaalala? Wala lang, nagtatanong lang. Oo nga. Sarah, pwede ba nating tapusin at ilabas agad ang bagong kanta? Nag-aalala ako baka may mangyari pang iba kung maghihintay tayo. Sige, aayusin ko. Gabing-gabi ka nang nagsusulat. Ngayon naman, magre-record ka ng buong gabi. Umuwi ka muna at magpahinga. Sinisiguro ko sa'yo, ang award para sa pinakamahusay na songwriter ngayong taon ay nakapangalan sa iyo. Sa wakas, makakatulog na ako ng mahimbing. Chloe, may problema. Nakatulog na ako ng matagal. Anong problema, Sarah? Mabilis akong kumilos para mailabas ang bagong kanta. Pero 10 minuto bago ito dapat ilabas, naglabas si Zoe ng bagong kanta online. Trending na ito. At magkapareho ito ng track na ni-record mo kahapon. Ano? Eksaktong pareho. Ito. Hindi ito maaaring mangyari. Paano ito nangyari? Bakit? Sabihin mo sa akin kung bakit. Ginawa ko ang lahat ng posible para maiwasan ang anumang pagtagas. Paano niya nalaman? Hindi ito aksidente. Kailangan kong tingnan ang recording studio. Hoy, Chloe, hintayin mo ako. Ngayon, ang bagong kanta ko ay lumalayo sa aking comfort zone.
Pinili ko ang istilong rock na hindi ko pa nasusubukan. Sigurado akong magugustuhan ninyo ito. At saka, nakapangalap ako ng ilang tanong mula sa aking mga tagahanga. Ngayon, sasagutin ko sila isa-isa. Una, bakit biglang lumipat sa rock? Sa totoo lang, mayroon na akong bagong kanta bago. Pero may isang taong naglakas loob na mangopya nito at inilabas ito ng mas maaga. Kahit na ang aking likha ay nadungisan. Ang aking trabaho ay nilabag, pinigil ko pa rin ang paglabas nito. At ang bagong kantang ito ay babala sa mga nagnanakaw ng bunga ng paghihirap ng iba. Ang talento ang gumagawa ng isang songwriter. At nasa antas ako na hindi mo maaabot. Bakit, kahit may pangalawang pagkakataon, wala pa rin akong magawa? Ibig sabihin ba nito hindi na ako makakagawa ng musika? Kailangan ko bang talagang mabuhay sa anino ni Zoe habang buhay? Ang press conference kamakailan na na-cancel, ang sanhi ng lahat ng drama, ay kay Chloe Bennett. Maaari bang dahil nalaman ni Zoe na kinopya ni Chloe ang kanyang bagong kanta, isang songwriter? Hindi siya karapat-dapat kahit maglinis ng sapatos ng aming Zoe, ang mangongopyang iyon. Sino ang tinatawag mong mangungopya? Wala kayong ebidensya. Bakit pa gagawin ng aming Chloe isang malaking bituin? Ang pakialaman pa, ang basura mula sa isang walang sinuman tulad mo? Sino ang tinatawag mong walang sinuman? Mangongopya, takot na umamin. May ebidensya ka ba? Kung wala namang ebidensya si Zoe, chismis at paninirang puri lang iyan. Chloe, sinusuportahan ka namin. Aidmanda ang mga nang-aaway. Ang kapal ng mukha ng mangongopya. Huwag kang aalis. Chloe Bennett, ngayon ang kompetisyon ng pinakamahusay na songwriter. Naroon ka. Pumunta ka rito ngayon. Bakit ako pupunta? Nagtatanong ka pa ng bakit. Ang mga tagahanga mo ay ng cyberbully kay Zoe. Hindi siya makakain, hindi makatulog. Paano niya haharapin ito kung hindi ka pupunta? Ninakaw niya ang kanta ko para umangat. Ngayon, wala siyang bagong kanta at gusto niya ako na pumunta sa kompetisyon. Seth, Zoe, talagang sinisikap ninyong tapusin ako. Ngunit kahit na may ganitong kapaitan, para mabunyag ang sikreto ni Zoe, kahit na dumaan sa apoy at asupre, pupunta ako. Diretsyong Bomb Ira ang bagong kanta ni Zoe. Sa record ng Soundstream, isang linggo nang namumuna sa mga chart. Ang ating si Zoe, kayang magpaiyak ng balad niya? At sinong mag-aakalang kaya rin niyang pagalawin ang kaluluwa mo? Talagang isa siyang henyo sa musika na sumisikat. Hindi lang ito ang tagumpay ko. Swerteng-swerte lang ako. At kasama ko si Seth. At sinusuportahan ako ng buong crew. Napakamapagkumbaba ni Zoe. At napakasimple. Yung si Chloe Bennett, ang ingay-ingay. Tapos biglang umatras sa release niya sa huling sandali. Siguro wala lang talaga siyang kakayahang gumawa ng hit. Seryoso, Zoe. Huwag kang masyadong magpakumbaba. Hindi tulad ng iba, na mayabang na henyo sa musika daw, pero gumagawa ng mga palihim, at kaiyahiyang kalokohan sa likod ng mga eksena. Talagang bihira nga ang henyo sa musika, tulad ni Zoe. Kung ganon, labis akong nagugustuhan ang proseso ng paglikha sa likod ng bagong kantang ito mo. Pwede mo bang ibahagi sa amin? Tama na. Magsisimula na ang kompetisyon. Ngayon ka pa magtatanong tungkol sa proseso ng paglikha niya? Plano mo bang nakawin ang mga ideya niya? Alam na pala niya lahat. Kasabwat niya si Zoe. Sa nakaraang buhay ko, inalay ko ang sarili ko sa isang gago tulad niya. At ikinawala nito ang kinabukasan ko. Ang buhay ko. Normal lang sa kapwa music hero ang magbahagi ng mga ideya. Bakit ka nag-aalala? Natatakot ba na si Zoe, bilang isang henyo sa musika, ay hindi maglakas loob na ibahagi ang kanyang proseso ng paglikha? Wala namang hindi ko kayang pag-usapan. Masaya akong ibabahagi ito sa iyo, Chloe. Ang kantang ito ay tungkol sa akin, bilang isang orihinal na manlilikha na humahabol sa spark ng paglikha. Pero ipinapahayag din ito ang aking paghamak sa plagiarism. Kaya pumili ako ng malalakas na drums at matinding beat na sinabayan ng mas magagaang na chords. Ganun talaga ang ating si Zoe. Oo, talagang ganun. Eksaktong-eksakto ito sa proseso ng paglikha sa likod ng kanta ko. At ang kantang ito ay may maliit na sikreto. Sana ay may matalas na tenga na makadiskubre nito. Masaya at matindi ang kanta. Pero kung babagalan mo ang pangunahing melody sa bilis na 0.75, nagiging malungkot na tono ito. May kakaibang lasa ito. At iyon din ay isang maliit na regalo para sa aking mga tagahanga. Paano nangyari iyon? Ako ang nagdisenyo ng Easter egg na iyon. Hindi ko sinabi kahit kanino. Paano niya alam ang bawat detalye? Chloe. Mukhang maputla ka. May nasabi ba akong mali? Siguro naiinggit lang.
Huwag mo na siyang pansinin. Zoe, ideya mo ito. Bakit kailangan mong isalaysay ng napakadetalyado? Baka na naman nakawin ito ng iba. May malakas siyang backer. Wala tayong laban sa kanya. Huwag mong sabihin yan. Si Chloe ay isang sertipikadong henyo sa musika sa industriya. Halos humahanga ako sa kanya. Bakit niya gagayahin ang kanta mula sa isang maliit na mang-aawit tulad ko? Masyado ka lang naive. Pero, Chloe, nagtataka rin ako. Bakit mo biglang kinansela ang press conference noon? Sobrang inaabangan ko ang bagong kanta mo. May nangyari ba? Oo. Ano ang dahilan? Okay lang kung ayaw mong sabihin. Pero ang kompetisyon, Ay malapit nang magsimula. kailan mo balak ilabas ang kanta mo? Dahil ibinahagi ko ang mga ideya ko, Bakit hindi mo rin ibahagi ang kasalukuyang konsepto mo sa pagkatha? sigurado akong hindi ka ganoon kasakim para itago mo lang lahat sa sarili mo. Oo, malapit na tayong umakyat sa entablado. Nasaan na ang bagong kanta mo? Pakinggan natin. Desidido sila na ilahis ako ngayon. Well, hindi ko sila bibigyan ng kasiyahan. Lahat pasensya na. Kailangan kong gumawa ng anunsyo. Dahil sa mga personal na dahilan, napagpasyahan kong ipahayag dito na mag-withdraw ako sa nominasyon para sa pinakamahusay na producer at titigil sa industriya para mag-focus sa aking sining. Ano ang ginagawa niya? Nababaliw ba siya? Bigla na lang siyang tumigil sa pagsusulat ng mga kanta. Ano ang dapat kong gawin? Kung hindi ko masisira ang kanilang bitag, gagawa ako ng ibang paraan. Ipaisip sa kanila na talagang sumuko at umalis na ako. Tapos, makikita natin kung sino ang maunang maghihikahos. Kung sino man yon, magkakamali yon. Chloe, tumigil ka dyan. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Paano mo siya mapapahiya ng ganyan sa harap ng buong kompetisyon? Bumalik ka at humingi ka ng tawad kay Zoe ngayon din. Seth, intindihin mo ito. Ako ang girlfriend mo. Sa pagitan ko at Miss Zoe, nagtanggol ka ba kahit minsan para sa akin? Milyon-milyong beses ko nang ipinaliwanag ito sa'yo. Kaibigan ng pamilya ang pamilya ni Zoe at ang sa amin. Baguhan lang siya sa industriya at walang koneksyon. Sinabihan ako ng pamilya ko na alagaan siya. Lubos na inosente ang samahan namin. Lubos na inosente. Bakit hindi mo suot ang couple rings natin? Anong klaseng lalaki ang nagsusuot ng singsing? Huwag kang magpaka-unreasonable. Bumalik ka na lang at gawin ang trabaho mo para sa kompetisyon. Tayo'y maghiwalay na. Ha? Anong sinabi mo? Sabi ko, maghihiwalay na tayo. Hindi na ako gagawa ng mga kanta, at hindi na ako hahadlang kay Zoe. Masaya ka na? Ha? Kung mag-quit ka ngayon ng hindi sumusulat, may utang ka sa kumpanya ng astronomical na multa. At kailangan mong bayaran ang production team para sa lahat ng pagkalugi mula sa pag-drop out sa kompetisyon. Paano mo babayaran ng lahat yan? Ano, babalik ka ba sa pagtatrabaho ng manual kasama ng tatay mong construction worker? Ano? Chloe, kahit ikaw at tatay mo ay magtrabaho ng manual sa loob ng 100 taon, hindi mo pa rin mababayaran ang multang yan. Sa loob ng wala pang 3 araw, babalik ka sa akin ng nagpapakumbaba. Akala mo ba talaga makikipaghiwalay ka sa akin? Kung gusto mong magawa ng tama ang isang bagay, ikaw ang gumawa. Susunod, mag-isolate ako ayon sa plano. Sa susunod, tatablan ko pa rin si Zoe ng patas at tapat. Pawalang bisa ang kontrata mo at mag-quit? Nababaliw ka ba? Hindi ako baliw. Desidido na ako. Gusto ko nang umalis. Ano? Chloe, naiintindihan ko. Ang ginawa ni Zoe, ang plagiarism, talagang naapektuhan ka. Pero may buong kinabukasan ka pang naghihintay? At saka, may 3 taon ka pang natitira sa kontrata mo. Kung aalis ka ngayon, matatamaan ka ng astronomical na multa.
Desidido na ako. Huwag mo nang sayangin ang hininga mo. Sarah, salamat sa lahat ng tulong mo sa mga nakaraang taon. Hindi ako makakarating dito kung wala ka. Sa tingin ko kailangan ko pa ng kaunting panahon para mag-adjust at mag-isip-isip bago ako gumawa ng anumang plano. Ang pamilya mo ay nasa construction. Paano mo kayang bayaran ang ganoong kalaking pera? Huwag mo nang alalahanin yan. Ilabas mo lang ang pahayag ng pagreretiro, ASAP. Mas maaga, mas mabuti. Ngayon na, Ako ang bahala. Sana, magkatrabaho ulit tayo. magkakatrabaho tayo. Salamat. Nag-quit ba siya dahil sa plagiarism? Copycat, umalis ka sa industriya. Chloe, kasalanan ko itong lahat. Narito ako para linawin at humingi ng tawad. Linawin at humingi ng tawad. Lahat, kamakailan, maraming chismis online. Gusto kong linawin ng partikular dito. Ang plagiarist na binanggit ko ay hindi si Chloe Bennett. Si Chloe ay isang kailangang henyo sa musika sa industriya ng musika. Kung ang hindi sinasadya kong pagkakamali ay magpapaalis sa kanya, ako nga ay magiging isang makasalanan sa industriya ng musika. Chloe, humihingi ako ng tawad sa iyo. Kung may anumang mali akong nagawa noon, sana ay maging mapagbigay ka, at huwag magtanim ng sama ng loob sa isang baguhan tulad ko. Sobrang bait lang ni Zoe. Nagpunta pa siya rito para magpaliwanag. Tingnan mo, umiiyak na nga siya. Hindi ito dahil pinilit siya ni Chloe, di ba? Tapos ka na ba sa pagpapanggap? Kung ganun, aalis na ako. Nanay, tatay, hindi naman kayo kailangang pumunta rito ng personal. Noong dalhin ang 2 pasyente, malubha na ang kanilang mga sugat. Paumanhin, ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Mangyaring tanggapin ang aming pakikiramay. Oh, aking munting dalaga. Gusto mong umuwi. Siyempre kami mismo ang susundo sa iyo. Hindi ako makapaniwala na binigyan ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay at makita si tatay na buhay at malusog. At si nanay din. Tingnan mo, pumayat ka. Sige, sumakay na tayo sa kotse. Magkakaroon tayo ng masarap at masaganang hapunan ngayong gabi para salubungin ang iyong pag-uwi. Oo. Eksakto. Hindi ko maintindihan. Gaano man ako kaingat, nagawa pa rin ni Zoe na nakawin ang aking musika at nauna pa niyang ilabas. Ang kapal ng mukha niya. Paano nila nagawa ito sa akin? Anak ni Arthur Bennett. Sabi ko sa iyo, marumi ang industriya ng entertainment. Isipin mo, dumaan ka sa lahat ng iyon. Aking munting dalaga ay dumaan sa napakaraming hirap. Kalimutan na, dahil hindi ko malaman, napagpasyahan kong itigil muna ang pag-iisip tungkol dito. Gusto kong magpahinga muna sandali at saka mag-isip tungkol sa aking direksyon ng paglikha. Talagang susulat ako ng isang bagay na napakagaling na hindi ito makokopya ni Zoe. Basta bumalik sa iyo ang iyong musika, iyon lang ang mahalaga. Huwag na nating pag-usapan iyon. Dahil ayaw mong manatili sa industriya ng entertainment, bakit hindi mo muna tingnan ang kumpanya ng iyong tatay? Mababago ang iyong pananaw. Pero napakalaki ng kumpanya mo. At wala akong karanasan. Tama si Seth sa isang bagay. Construction worker lang si tatay noong nagsimula siya. Pero ang hindi niya alam. Nahuli ng aking ama ang tamang trend, itinatag ang Bennett Real Estate, at ngayon ay isang higante na sa industriya. Napakatalino ng aking anak. Madali mo lang itong matututunan. Emhahem. Tungkol naman sa pangongopya ni Zoe sa iyo, iwan mo na sa iyong tatay. Aalamin ko ang katotohanan at ibibigay ko sa iyo ang mga sagot. Binabagabag mo ako. Sunod na kanta. Paulit-ulit kang tumatawag. I-block na lang kita. Basura, lahat sila. Mga talunang ito. Ni isang magandang kanta, hindi pa magawa. Ano? Wala bang maganda sa mga kantang binili natin? May music show ako at maraming kontrata sa pagsusulat ng kanta at oras na para magtrabaho na. Kung hindi magsusulat ng mga kanta si Chloe, ano ang iawit ko? Seth, mag-isip ka ng paraan.
Ang numerong tinawagan mo ay naka-power off. Hello. Hindi nagko-connect. Ang kapal ng mukha niya. Ilang araw na. Hindi pa rin sumasagot sa tawag mo si Chloe. Anong gagawin natin? Bigla na lang anunsyo ni Chloe na magre-retiro na siya sa industriya. Sa tingin mo, may nahalata na siya? Perpekto nating natakpan ng mga bakas natin. Imposible. Imposibleng alam niya ang nangyayari. Eh ano ngayon? Kung hindi siya magsusulat ng mga kanta, hindi ako makakapaglabas ng bagong musika. Paano ko mapapanalunan ang titulong? Pinakamahusay na songwriter. Hoy, kumalma ka. Sa sandaling magsimula siyang magsulat, makukuha natin ang mga iyon. Ang korona ng pinakamahusay na songwriter ay mapapasa iyo. Tatay, para tulungan akong makaahon mula sa mababang punto na iyon, sinimulan niya akong sanayin para pamunuan ang Bennett Real Estate. At naging magaling naman ako roon. Anak, huwag mong kalimutang dumating ng maaga sa hapunan mamayang gabi. Ako ay magpapakilala sa iyo sa ilang mahahalagang kasosyo sa negosyo. Hindi kita bibiguin, tatay. Hindi ba yan ang CEO ng Bennett Real Estate? Sino yung babaeng katabi niya? Maganda siya parang artista. Ay, itong mga mayayaman. Ang pagkakaroon ng ilang batang babae sa paligid ay hindi naman kakaiba. Chloe? Anak lang ba siya ng isang construction worker? Umalis siya sa industriya. Paano niya kayang makapunta sa ganitong lugar? Tatay, mauna na po kayo sa loob. Babalik lang ako pagkatapos gumamit ng banyo. Bitawan mo ako. Tulong, may tumulong sa akin. Bitawan mo ako. Chloe, ang lakas ng loob mo. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko at bigla ka na lang nawala. Kaya nakahanap ka ng sugar daddy para umangat. Ham, Huwag mo akong ituring na kapareho ng karumihan mo. ikaw, anak ng isang construction worker, ay hindi marunong tumahak sa tamang landas. Sa halip, gumawa ka ng isang bagay na nakakahiya. Sasama ka sa akin. Ngayon din. Kung hindi ka sasama sa akin, ilalantad kita at sisirain ko ang buhay mo. Sa oras na iyon, ang buong industriya ay magkakaisa para i-cancel ka. O, banta ba yan? Sige, ilantad mo ako. Wala akong pakialam. Sige, alam kong nagwawala ka lang. Nagkamali ka lang sa init ng pagkakataon. Pwede kong palampasin yan. Pero tapos na ang palabas na ito. Sasama ka sa akin. Dati, kapag may bagong kanta ka, ako palagi ang una nakakarinig, di ba? Habang wala ka, siguro nagkulong ka lang para gumawa ng mga bagong kanta, sabay tayong bumalik. Pakinggan ko naman ang mga ginawa mo. See? Seth? Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Sagutin mo ako ng totoo. Bakit mo ako gustong-gustong makuha ulit? Baka naman may kailangan ka sa akin. Sumama ka sa akin. Ano ang gusto mo? Chloe, kumalma ka. Gusto kong makita kung anong laro ang ginagawa mo. Humph, sige. Magpaliwanag ka. Chloe, bakit mo naman naisip yon? Nag-aalala lang ako sa karera mo. Yun lang, Humpho. Akala mo naniniwala ako. alam kong nagwawala ka pa rin. Umuwi na tayo at ayusin natin ito, okay? Wala kang alam. Matapos makancel ang huling press conference mo, ang buong entertainment industry ay naghihintay sa'yo na maglabas ng mas kahangahangang bagong kanta. Hindi ka pwedeng umalis ngayon. Humpho. Hindi mo itinanggi. Sa halip, tinanong mo kung bakit ko naiisip yun. Sa tingin ko ginawa mo na. Chloe. Chloe, sumama ka sa akin. Namimiss kong yakapin ka, nakaupo sa sopa habang nagpi-play ka ng gitara. Sa nakaraang buhay ko, itong mukha mong tapat ang nanloko sa akin at nagpawala ng lahat sa akin. Paulit-ulit, ibinigay ko ang puso ko sa trabaho ko para magbukas ng daan para kay Zoe. Pinagkaitan ninyong dalawa ako hanggang sa wala nang natira. Kumalma ka, tapos na tayo. Lumayo ka sa akin. Ano ang sinabi mo? At saka, umalis na ako sa industriya. Isa na akong walang sinuman ngayon. Kaya, ginoong superstar, itigil mo na ang pang-aabala sa akin. Chloe, ikaw ang pinakamatalinong songwriter sa buong music scene. Hindi ko kayang manood lang at hayaan ang talento mong hindi mapansin. Natatakot ka ba na hindi ako mapapansin? O nawala nang kokopyahin si Zoe? Napakadedikado mo sa kanya. Sa mahal mong parang kapatid na babae. Alam kong galit ka kay Zoe. Sa tingin mo pinalayas ka niya.
Papayagan ko siyang magkaroon ng press conference para humingi ng paumanhin sa publiko. Tiyak na masasayahan ka na. Paumanhin, pero hindi ako artista. Ayaw ko nang nagpapanggap. Pwede kayong dalawa na gawin ang gusto ninyo. Kung patuloy mo akong aabalahin, tatawag ako ng pulis. Ginoong superstar, sigurado akong ayaw mo ng isang iskandalo na ganyan. Ha? Naiinip ka na. Ang pagiging impatient ang magpapasala sa'yo. Chloe, mayamang anak ka palang nakatago at nagpapanggap lang pala sa buong panahong ito. Parang sa nobela lang ito. Sa buong panahong ito, nag-aalala ako na hindi mo kayang makabayad sa multa. Gumagawa ako ng paraan para sa'yo at lahat. Sarah, hindi ko talaga sinasadya na itago ito sa'yo. Ayoko lang talagang may mga taong hindi ako tratuhin ng husto dahil lang sa pamilya ko. Pero alam mo, Chloe, lahat talaga ay naaawa sa'yo. Dahil kahit sino ay makikita na, sa galing mo, hindi ka kailanman mangongopya kay Zoe. Pag-usapan natin si Zoe, kakaiba ang ugali niya nitong mga nakaraang araw. Kakakalabas lang niya ng bagong kanta. Sa logic, dapat sumasakay siya sa alon ngayon. Pero sa halip na samantalahin ang momentum, inihayag niyang naubos na siya, at nagpahinga muna sa lahat. Hindi makatuwiran yon. Lagi siyang masigla, at hindi lang yon. Naalala mo ba kung paano kayong nag-aagawan ni Zoe sa isang pwesto sa music show na yon? Yung tinatawag na boses ng mga songwriter. Pagkatapos mong umalis sa industriya, umalis na rin siya sa palabas. Hindi niya pinipilit ang kanyang kalamangan. Hindi kaya. Dahil hindi naman nagdudulot ng gulo si Zoe nitong mga nakaraang araw. Chloe, naisip mo na bang bumalik? Ayoko lang na hindi ka napapansin. Pwede ka namang magtrabaho sa likod ng mga eksena. Ang dahilan kung bakit ako umalis ay hindi lang talaga para maiwasan ang pagiging nasa spotlight ni Zoe. Sinusubukan ko lang hanapin ang sarili kong direksyon ng paglikha. Gusto kong sumulat ng mga kanta na hindi kayang kopyahin ng iba. Alam kong kaya mo yan. Kailangan ka ng industriya, Chloe. Masyado niya akong kilala. Alam niya kung gaano ako katigas ang ulo. Bakit ba siya nagpipilit na bumalik ako ngayon? Diretsuhin mo na lang ako. Pinipressure ka ba ng kumpanya? Kaya, ang management deal ng superstar na si Liam ay nakalaan para sa bagong label. Ang kondisyon niya, ang sino mang makakuha kay Chloe Bennett para sumulat ng kanta para sa kanya, ang makakakuha ng deal. Kaya, naisip ko, alam mo namang hindi kami magkasundo ng pribado. Bilang matalik na kaibigan ni Seth, laging pinapaboran niya si Zoe. Kaya bakit bigla niyang gugustuhin ang mga kanta ko? Tingnan mo, Chloe. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Bigla mong tinapos ang kontrata at hindi masaya sa akin ang mataas na pamunuan. May paraan kang palabas at madali kang umalis, pero ako ay isang ordinaryong empleyado lang. Kaya kung makukuha ko man ang exclusive deal ni Liam ay malaking bagay para sa aking karera. Chloe, please, tulungan mo ako. Sige na, Chloe. Nakikiusap ako sa'yo. Sige, magkakaroon ako ng bagong kanta para sa iyo sa loob ng 2 araw. Alam ko na. Ang bait-bait at mabuti mo. Alam kong tutulungan mo talaga ako. Pero kapalit, kailangan ko ng pabor sa iyo. Walang problema. Kumusta? Narinig kong espesyalista ka sa paglalantad ng mga peking artista. Gusto kong imbestigahan mo ang isang tao para sa akin. Hindi problema ang pera. Hello, ito ba ang production team ng boses ng mga songwriter? May ideya ako para sa kolaborasyon. Nagtataka lang ako kung interesado kayo. Sa pagkakataong ito, nakakulong ako sa mansyon ng mga Bennett, sa gitna ng kawalan, at nagsusulat lang ng mga kanta. Maging si Zoe o Seth man, walang paraan para gumawa sila ng panlilinlang sa akin. Sana ito ay isang simpleng imbitasyon lang. Baka naman sobrang pag-iisip ko lang.
Hoy Chloe, bigla na lang naglabas ng bagong kanta online si Zoe. Ano kaya ang posibilidad? Kumusta, mga tagahanga? Nagpahinga ako ng ilang buwan, at mas maganda na ang pakiramdam ko ngayon. Paumanhin sa pag-aalala ninyong lahat. Mula ngayon, patuloy akong sasali sa boses ng mga songwriter, upang ipakita ang aking paghingi ng tawad. Ibibigay ko sa inyo ang isang kantang isinulat ko sa panahong ito. Hindi pwede. Ang bagong kanta niya ay eksaktong katulad ng isinulat ko lang. Hindi ko ipinakita kanino man iyon. Gaya ng inaasahan ko, bawat detalye. Teske. Song request. Seryoso? Siyempre, si Zoe at ang mga kasabwat niya. Nagsabuatan sila para ipahamak ako. Lahat iyon para lang makuha ang bagong kanta ko. Nakuha mo. Ang bagong kanta ni Zoe ay eksaktong kapareho ng sa akin. Chloe, ano ba talaga ang nangyayari? Baka nabasa niya ang isip mo o ano? So ano, ang dapat nating gawin? Ano ngayon? Nahuli na ang biktima sa bitag. Siyempre, maghintay tayo at panooring maghukay sila ng sarili nilang libingan at harapin ang mga kahihinatnan. So may plano ka? Paano mo mapapatunayang ninakaw niya iyon? Gagamitin ulit niya ang kantang ito sa isang music show. Pero iyon ang pawis at dugo mo. Huwag kang mag-alala. May ilan akong panlilinlang sa bulsa. Kung mas mataas ang lipad niya ngayon, mas masakit ang lagapak niya mamaya. Ang pagnanakaw ng aking gawa ay may kapalit. Isang napakamahal na kapalit. Zo, kung sa tingin mo ang pagnanakaw ng ilang kanta ay makakapagpaiwan sa akin sa iyong anino magpakailanman, mali ka ng todo. Anak, nakita namin ang lahat sa balita. Ginaya ka ulit ni Zoe, di ba? Huwag kang malungkot. Ipapalabas ko sa kumpanya ang isang pahayag para suportahan ka at sabihin ang totoo. Ang isang simpleng paglilinaw ay hindi makakapaniwala sa ngayon. Papunta na nga ako para mag-record para sa boses ng mga songwriter. Hey. Nanay, tatay, samahan ninyo ako para manood ng palabas. Pero ang kantang isinulat mo ng mag-isa sa bahay ay ninakaw na at inilabas ni Zoe. Ano ang ipapalabas mo ngayon? Sino nagsabing papasok ako bilang kalahok? Maligayang pagdating sa kompetisyon ng boses ng mga songwriter. Kompetisyon. Zo. Si Zoe talaga ang umuusbong na henyo sa musika. Napaiyak ako sa kanyang bagong kanta. At ngayon, mapapakinggan ko ito ng live. Ay talagang kahanga-hanga. Eksakto. Yung Chloe kanina. Minamaliit ang ating Zoe. Isang maliit na artista lang. At tingnan mo siya ngayon. Ngayon, sumikat na si Zoe, habang si Chloe ay matagal nang nawala sa eksena. HMPH. Zo. Tingnan ninyo. Narito na ang mga huradong bisita para sa round na ito. Wow, mga alamat ito sa industriya ng musika. Kung maaprubahan ng mga ito ang kanta ni Zoe, matitiyak na ang kanyang katayuan bilang reyna ng pagsusulat ng kanta. Professor Carter, narinig kong ang production team ay nakakuha sa iyo, isang titan ng akademya. Talagang inaasam ko ito. Hindi na ako makapaghintay na makita ang mga pagtatanghal ng mga kalahok. Mga titulo lang ito. Ang kinabukasan ng musika ay nasa inyong mga kabataan. Kung makakita tayo ng mga may potensyal na talento, ibibigay natin sa kanila ang pinakamahusay na mga mapagkukunan para paunlarin sila. Pagdating sa mga may potensyal na talento, si Chloe ay isang bihirang talento talaga. Sayang lang at nagmadali siyang umalis sa industriya. Kawawa naman siya. Puro reputasyon, walang laman. Malamang nangopya. Mas gusto ko pa rin si Zoe. Narinig mo ba? Ang bagong sponsor ng palabas na ito ay mayayaman. Sabi nila ang pangunahing premyo ay libreng scholarship sa Akademya ng Musika ng Harmonia. Halos lahat ng nakakapasok ay halos garantisadong magiging isang global hitmaker, isang kampyon. Sa tingin ko, panalo na ito para sa ating Zo. Malapit na siyang magtanghal sa internasyonal na entablado ng mag-ara. Ano ba siya? Mga ginang at ginoo, ang entablado para sa ikalimang boses ng mga songwriter ay magsisimula na. Ang unang magtatanghal ay ang henyo sa musika na si Zo. Zoe.
Si Zoe ay isang henyo sa musika, walang katulad. Ang superstar at ang reyna ng pop ay isang perpektong tugma, isang pagtutugmang pinagpala. Wow, sila ang ultimate power couple. Ang galing ng pagkakaisip. Talagang napakagaling. Napaka-touching. Isang masigla at buhay na obra ng sining. Salamat Zoe sa performance na iyon. Narito na ang sandaling hinihintay nating lahat. Tanggapin natin ang 3 hurado para ibigay ang kanilang mga score. Ako at ang mga kaibigan ko, kaming lahat ay iyong pinakamalaking tagahanga. Ang kantang iyon ay ganap na perpekto. Isang perpektong obra maestra. Hindi na kailangang sabihin. Salamat, Ginoong Davis. Ang piyesang ito, sa parehong arrangement at artistikong konsepto, ay pinakamahusay. Ngunit sa emosyonal na aspeto, may puwang pa para lumago. Binibigyan ko ito ng 75. Ito ay baliktad na baliktad. Hindi. Kailangan kong umakyat doon at ibunyag kung sino talaga siya. Nanay, sandali lang. Manood na lang tayo. Mahal, galit na galit kami para sa iyo. Paano ka hindi mag-alala? Kakasimula pa lang ng palabas. Sigurado na ito, umabot siya sa rurok sa kanyang debo. Ang kampyonato na ito ay tiyak na para kay Zoe. Kampyon, Zoe. At ngayon, tanggapin natin ang ating espesyal na bisita. Si Professor Carter mula sa Akademya ng Musika ng Harmonia. Ang kanyang score ang magdedetermina sa panghuling score ni Zoe. Sa palagay ko, may kakaiba sa kantang ito. Tingnan mabuti ang lyrics at melody. Tingnan mo kung makikita mo ang problema. Anong nangyayari? Oo, anong nangyayari? Anong problema? Nagmamagaling lang yung matanda. Zoe, sumakay ka sa bitag gaya ng inaasahan. Ang lyrics at melody ng kantang ito ay eksaktong kapareho ng kay Chloe, kaya wala dapat problema. Huwag kang magpanik, variety show lang ito. Malamang inayos ng direktor ng sadya. Kailangan may dramatic effect para maakit ang atensyon. Harapin mo lang ng normal. Professor Carter, pasensya na talaga. Hindi ako masyadong maalam, at hindi ko talaga makita kung nasaan ang problema, kaya maaasahan ko ang gabay mo. Zoe, sigurado ka bang itong sheet music ay personal mong sinulat? Siyempre, ako mismo ang sumulat nito nang ako'y nag-iisa. Kantahin ang koro sa ganitong order, mula sa unang salita ng unang linya hanggang sa ikalimang salita ng ikalimang linya. Ako ay isang mangungopya. Paano nangyari ito? Oo, anong nangyayari? Diyos ko, nasa front row ako sa drama. Hindi niya ito masasagot. Nangopya nga ba talaga siya ng kanta ng iba? Kung hindi, bakit may maglalagay? Nang ganoong bagay, sa sarili nilang kanta, ang paglalagay ng anti-theft watermark, sa sarili mong gawa, ay pamantayan para sa mga creator, di ba? Ito lang ang nagpapatunay, na ang kanyang mukhang walang alam, ay nagpapakita na wala siyang ideya. Imposible, hindi gagawa yan ng kopya ang Zoe namin. Ang huradong yun ay, isang matandang hindi nakakaintindi ng musika. Ito, ako. Paumanhin, sa lahat, nagkamali ng paghahalo ng mga file ang post-production team, ang master copy. Ito ay isang demo mula sa proseso ng paglikha ni Zoe. Hindi ito ang panghuling bersyon. Teka, hindi ba yan ang reporter na may pinakatumpak na balita sa industriya ng entertainment, si Reporter Harris? Matibay lagi ang kanyang mga ulat. Ihahayag na kaya niya ang tungkol kay Zoe. Kamusta, sa lahat? Ako si Reporter Harris. Dadalhin lang namin sa inyo ang pinakatotoo at eksaktong balita sa entertainment. Kamakailan, ang henyo sa musika ay sikat na sikat. Kaya, nang may malaking pag-asa, binisita namin ang kanyang alma mater, ang konserbatoryo ng Melodia. Ngunit nakaka-disappoint na laman namin na ang paaralang ito ay pareho lang ang pangalan. Sa kilalang konserbatoryo ng musika, wala itong koneksyon kahit na ano sa konserbatoryo sa ibang bansa. MS. So, tungkol sa bagay na ito, hindi ba dapat magbigay ka ng paliwanag sa iyong mga tagahanga? Ano ang masasabi mo? Ano, hindi ba't siya ay isang top music graduate mula sa ibang bansa? Peking universidad lang pala. Kaya pala hindi man lang niya nakita ang mga panlilin lang sa sheet music. Sa mas magandang pagkasabi, parang isa lang itong basurang paaralang pwede mong bilhin ang diploma. Diba? Peke ang kanyang mga credentials. Tapos na ang karera ni Zoe. Si Zoe ba ang sinasabi mo? Noong nasa paaralan pa, ang resulta ng pagsusulit niya ay hindi sapat para makapagkolehiyo. Hindi pa marunong magbasa ng sheet music. Hindi ko alam kung paano siya biglang naging isang malikhaing henyo sa musika. Sino ang nagpe-play ng video na yon?
Patayin mo yon. Ngayon din. Ang gulo-gulo niya. Malamang totoo ang mga chismis. Ang buong pagkatao ni Zoe ay maaaring gawa-gawa lang. Isang henyo na hindi makapasok sa kolehiyo. Nakakatawa. Hindi yon. Kanta ko ito. Ako ang sumulat nito. Mga gawa-gawang kasinungalingan ng ito ng mga binabayarang trolls. Huwag kayong maniwala kahit isang salita. Ang babaw naman ng mga talunan. Hindi pa nila magawa ng maayos ang simpleng trabahong ito. Tingnan ninyo ito, bilis. Magkapareho ito ng kanta ni Zoe. Pero pagdating sa himig at mga titik, matalino nitong iniiwasan ng mga salitang, "Ako ay isang mangungopya." Mas maganda at mas maganda pakinggan ang buong kanta. Ipinapakita nito na malalim ang kaalaman ng may akda. Sino ang nag-post nito? Nakalagay ba kung sino ang orihinal na may akda? Ipinapakita ng dokumentong ito na si Chloe Bennett ang orihinal na may akda at ayon sa impormasyon, ang audio na ito ay ginawa bago pa ilabas ni Zoe ang kanyang bagong kanta. Paano nangyari yun? Paano nangopya si Zoe? Mga binabayarang troll siguro ito ni Chloe. Pero hindi ba't kapag pinagkumpara mo ang dalawa, ang version ni Zoe ay hindi naman talaga. Halatang halata naman. Ang version ni Chloe ang orihinal. Baka naman si Zoe ay palaging nangongopya ng kanyang trabaho. Naalala ko na, hindi ba't si Zoe, pagkatapos ilabas ang kanyang kanta, ay hayagan at palihim, na tinutokso si Chloe dahil sa plagiarism. Baka napilitan sa isang sulok si Chloe, at kailangan niyang patunayan ang kanyang pagiging inosente sa ganitong paraan. Paano? Paano ito nangyari? Eksaktong-eksakto ko naman kinopya. Si Chloe. Gawa ito ni Chloe. Ano na ang gagawin natin? Ang lakas ng loob niyang sirain ang mga plano natin. Hindi ko siya palalampasin dito. Plano mo na ito mula pa sa simula. Siyempre, paano mo nalaman? Nasiguradong kakakagat siya sa pain? Sa totoo lang, hindi ako sigurado. Pakiramdam ko lang na kahit ang mga isinulat ko sa papel ay paano pa man ay malalaman niya. Kaya napagpasyahan kong talunin sila sa sarili nilang laro. Dalawang version ang sinulat ko. Ang version na may anti-plagiarism lyrics ay sariling kamay kong isinulat. At tama nga, ginamit niya ang version na personal kong isinulat na talagang walang utak. Ngayon, mahuhuli ko sila sa akto. Lumabas ka! Lumabas ka! Hindi nangopya si Zoe kahit kanino. Aidmanda ang mga haters. Aidmanda ang mga haters. Oo, tama. Galing siya sa Peking Universidad. At walang hiya siyang nagpapanggap na henyo. Ang mga hurado, diretsyong sinabing may problema ang lyrics. Paano mo hindi makita iyon? Mangungopya si Zoe. At pinilit niyang umalis sa industriya si Chloe. Baliktad na baliktad iyon. Suportahan ang orihinal na lumikha. Zoe, lumabas ka. Hindi totoo iyon. Hindi ako nangopya. Hindi. Humihingi kami ng paumanhin, ngunit kailangan naming muling suriin ang kanta ni Zoe. Muli naming iskuran ito. Lahat, upang matiyak ang patas at integridad ng kompetisyon, ang komite ng tagapag-ayos ay nagkaisang nagpasya na i-anunsyo ang resulta ng muling pag-i-score kay Zoe. Ang panghuling score ay 0. Ano? Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. TSK. Lahat ng tatlong hurado ay nagbigay sa kanya ng 0. Hindi ba iyon ay nagpapatunay lang na nangopya si Zoe? Nararapat sa kanya iyon. Ang aming Chloe ang may kakayahan. Iyan ang aking anak. Ang sarap. Chloe, alam kong ikaw iyon, masamang babae ka. Naiinggit ka lang kay Zoe, kaya ginugulo mo siya. Ginawa ko iyon. Ano naman? Chloe, kakasuhan kita ng paninirang puri. Ginoong superstar, pananagutan mo ang legal na pananagutan sa mga sinasabi mo. Lahat ito ay solidong impormasyong pampubliko. Paano naging paninirang puri yun? Ikaw, Binibining Bennett, marami na akong narinig tungkol sa iyo. Professor Carter, binobola mo ako. Ang demong ito na kumakalat online, talaga bang orihinal? Nagawa mo ito? Oo. Sinulat ko ang kantang ito nang umalis ako sa industriya. Alam mo naman, kami na gumagawa ng orihinal na gawa ay lalong sensitibo sa plagiarism. Para lang sigurado, gumawa ako ng dalawang bersyon. Pero kung paano, ang anti-theft version ko ang naging orihinal na gawa ng henyo sa musikang si Zoe. Professor Carter, huwag mong pakinggan ang isang panig na kwento niya. Aminado siya kanina,
na ang buong sitwasyon ngayon ay planadong setup niya. Lahat ito ay purong kalokohan, hindi lang niya matanggap na mas magaling si Zoe kaysa sa kanya. Kahina-hinala rin para sa akin. Chloe, ang tagal mo nang wala sa industriya, bakit ngayon lang lumabas si Zoe sa isang palabas, bigla kang dumating at nagdulot ng gulo? Naiinggit ka ba kay Zoe? Ganoon ba? E di hayaan nating si Binibining Zoe, sa harap ng lahat at ng media, ang maglinaw kung talagang nagkakalat ako ng chismis o hindi. Nasaan ang resulta ng pagsusulit mo at ang diploma mo sa kolehiyo? Ipakita mo, at hihingi ako ng paumanhin. Sige, huwag mo nang sayangin ang salita sa kanya, dahil kung mahulog ka sa bitag ng patunay, lalo ka lang mapapahamak. Chloe, hindi ko alam kung anong nagawa kong ikinasama ng loob mo. Tuwing maglalabas ako ng bagong kanta, pinapahirapan mo ako. Pero ang totoo, ako ay isang walang sinuman na walang background. Ako ay hihingi ng paumanhin sa'yo, okay? Sobra na si Chloe. Pinipilit pa niyang lumuhad si Zoe sa mismong lugar. Ganoon ba talaga kalupit si Chloe? Inaapi niya sa harap ng publiko. Siya ang nagdudulot ng gulo. Hindi ba't sinusubukan lang niyang pasikatin ang kanyang pagbabalik, ang tuso? Ngayon naiisip ko, na baka inosente si Zoe. Chloe, nagkamali ako. Basta't ikaw ay kumalma, gagawin ko ang lahat. Tama na. Anong silbi ng umiiyak? Ang gawa ay mas mahalaga kaysa sa salita. Dito mismo sa harap ng lahat, sa limitasyon na kalahating oras. Bawat isa sa inyo ay gumawa ng isang kanta. Ang talento, ang magsasabi. Binibining Bennett, tinatanggap mo ba ang paraang ito? Oo. Sige, wala siyang laban sa akin. Bakit siya pumayag ng mabilis? Kahit gumawa ako ng kanta ngayon, makikita pa rin niya ang sinusulat ko. Chloe, Gawin na lang natin ang sinabi ni Professor Carter. Gusto ko ring linisin ang pangalan ko. Teka, may kakaiba. Chloe, may kasalanan ka, di ba? Alam kong wala kang kakayahan. Kung masyado kang takot na umakyat sa entablado, humingi ka na ng tawad kay Zoe ngayon din. Chloe, kung wala kang talento, manahimik ka. Chloe, alam kong wala akong ginawang mali. Handang-handa akong makipagkumpetensya. Hindi ka takot, di ba? Sige, pumapayag ako. Kakaiba. Perpekto naman ang mata ni Zoe. Bakit bigla siyang nagsalamin? Kapag nagsusulat ako, nagsusulat din siya. Kapag huminto ako, humihinto rin siya. Nakikita nga niya ang sinusulat ko. Chloe, kahit ilang beses pa tayo maglaban, ikaw pa rin ang matatalo. Arg, buisit. Malapit na akong matapos magsulat. Bakit siya humihinto ngayon? Huminahon ka. Huminahon ka. Mag-isip. Nasaan ang problema? Bakit hinubad ni Zoe ang kanyang salamin? Mukhang nahihilo at masama ang pakiramdam niya. Hindi umiikot ang entablado. Bakit nahihilo si Zoe? Kapag iniikot ko ang singsing, nahihilo siya. Hindi pwede. Ang problema ay dapat nasa singsing na ito. Ang singsing na ito ang swerte ko, mula kay nanay. Wala pang nakahawak nito, maliban kay Seth. Mahal, alam kong nasira ko ang singsing mo noong nakaraan, pero ipinaayos ko. Tingnan mo ito. Parang bago na. Paano mo nagawa yun? So, hindi ka nagalit sa akin, di ba? Swerte ko ito, alam mo. Pero, pinapatawad na kita, siguro. Hindi ko ito tinatanggal kapag nagsusulat ako ng kanta. Posible kaya na si Zoe ay ginamit itong singsing para maniktik sa akin? Anong ginagawa mo? Di ba yan ang mahal mong munting singsing? Singsing ko ito. Tatanggalin ko kung gusto ko. Anong pakialam mo? Tatay, patingnan mo itong singsing. Ngayon na. May mali yata dito. Bilisan mo. Chloe, dahil ikaw ay hindi tapat at hindi makatarungan, huwag kang magalit sa akin. Maghintay ka lang. Tapos na ang oras. Maaaring tumayo ang dalawang kalahok. bakit magkatulad na naman ang dalawang sheet music na ito? Ano ba naman yan? Magkaiba ang mga pagtatapos. Ang kanilang proseso ng paglikha ay biglang nag-iba ng husto ang direksyon. Halatang halata. Mas maganda ang komposisyon ni Chloe kaysa kay Zoe. Ipinahayag ko na ang nanalo ay... Diyos ko,
Tingnan ninyo ito. Nakasabit si Chloe sa malaking iskandalo. Breaking news. Ang totoong dahilan kung bakit umalis sa industriya si Chloe. Nang makahanap siya ng sugar daddy, walang awang iniwan niya. Ang kasintahan niyang bituin na lihim lang. Magkasintahan pala talaga sina Seth at Chloe. At ayaw ni Chloe na maging hayagan para maprotektahan ang inosenteng persona niya. Tapos iniwan niya ito para sa isang sugar daddy. Hindi niya matanggap na magkasama sina Zoe at Seth. Kaya sinimulan niya ang lahat ng gulo na ito. Kaya pala laging binubuli niya si Zoe. Wisit. Para sa isang tulad niya, kahit talento, ay hindi kayang takpan ng masamang ugali. Dapat siyang makancel. Anong talento ba meron siya? Naiinggit lang siya dahil hindi niya matalo si Zoe. At korporasyon lang ang gamit para sirain ang ating Zoe. Dapat siyang binoykot ng buong internet. Paumanhin po. Dinaya mo ba ang kompetisyong ito? Binibining Bennett, totoo ba ang mga chismis? Meron ka bang sugar daddy talaga? HMPH. Na-deflect ang atensyon. Ngayon, walang sino man ang nakakaalala sa score. Ano naman kung nanalo ka? Chloe, sirang-sira na ang reputasyon mo. Tingnan natin kung paano ito magtatapos. Seth, kailangan bang magpakasobra? Ikaw ang unang hindi tapat at hindi makatarungan. Chloe, hindi kita sinisisi. Lahat tigilan na ang pagsasalita, okay? Tigil na sa pagfi-film. Kayong lahat, tigil na sa pagfi-film. Bigyan ninyo ng espasyo si Chloe. Ang ibig mong sabihin, kung ikaw ay hindi tapat at hindi makatarungan, pwede rin akong lumaban, tama ba? Sa puntong ito, anong magagawa mo para lumaban? Nasa amin ni Zoe, ang buong opinyon ng publiko. Walang hiya si Chloe. Umalis ka sa industriya. Hindi kailangan ng industriya ng isang tulad niya. Magsorry ka kay Zoe. Chloe, umalis ka sa industriya. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na hawakan siya. Naniniwala ako sa iyo, anak. Chloe, hindi ko akalain na ganito kang klaseng tao. Dahil hindi mo kayang talunin si Zoe, ginamit mo ang sugar daddy mo para suportahan ka. Akala mo ba karangalan ang maging gold digger? Ang aming Zoe ay lubos na inosente at umaasa sa sarili, 1000 beses na mas mabuti kaysa sayo. Dinadala mo pa mismo ang sugar daddy mo sa palabas. Napakawalang hiya. Ay cancel si Chloe. Huwag mong isipin na malaking bagay ka dahil lang may maruming pera ka. Makinig kayo, nandito ang media, mga miyembro ng media, at aking mga minamahal na tagahanga. Upang maibalik ang kapayapaan sa industriya ng entertainment, nanawagan ako sa lahat na tanggihan ang manipulasyon ng korporasyon, i-boycott ang korupsyon, at suportahan si Zoe. I boycott ang korupsyon. At I boycott si Chloe. Si Chloe ay wala ng iba kundi pinaglumaan na nagamit ko na. Wala akong pakialam kung kanino siya susunod na kakapit, pero ang magtago ng babaeng ganyan, na pera lang ang iniintindi sa tabi mo, magbabalik sakit yan sa'yo sa bandang huli. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Binibining Bennett, ano ang iyong tugon sa mga salita ni Seth? May mga taong mukhang inosente sa labas, pero ang ginagawa nila sa likod ng mga eksena ay nakakadiri. Ang payo ko, huwag husgahan ang libro sa pabalat nito. Ang kanyang sugar daddy ay tila chairman ng Bennett Real Estate? Ang Bennett Real Estate ba ang kapital sa likod ni Chloe? Ano ba talaga ang inyong relasyon? Narito ako ngayon para mag-anunsyo ng dalawang bagay. Una, ang relasyon sa pagitan ko at ni Chloe. Ito ang aking asawa. At ito. Ito ang aking anak. Paano ito nangyari? Wala akong ideya. At ang magiging may-ari ng Bennett Real Estate sa hinaharap, Chloe Bennett. Kasalukuyan akong vice-presidente ng Bennett Group at siya ring sponsor ng pinakamahusay na Songwriter Award ngayong taon. Anak mo? Imposible yan. Hindi ba construction worker ang tatay mo? Eksakto. Construction worker ang tatay ko. Itinayo niya ang kanyang imperyo mula sa wala. May problema ka ba doon? Nakatagungma na pala si Chloe? Kaya lahat ng chismis na siya ay isang binabayarang babae. Nawawasak na lang ang mga yon, tama ba? Si Seth ba ang nasa likod ng buong palabas na ito? Inakusahan ng sariling anak na isang binabayarang babae? Nakakadiri yan. Talagang kabulukan yan. Masama talaga yan. Seth ang nagdidirekta ng naratibo kanina. Buti na lang hindi tayo nalinlang. Kung nailathala natin yung istorya, malaking pagkakamali sana yon. Papatayin ako ng editor ko bukas. At ang pangalawang bagay na nais mong ipahayag? Sa tingin ko, ikaw ang dapat mag-announce nito. Bago ko ipahayag ang pangalawang bagay, hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang isang kakaibang istorya. Kahit saan ako magkulong para magsulat, ang aking mga bagong kanta ay laging nauuna pang ilabas ng ibang tao. Kailangan kong ikansela ang paglabas ng aking mga bagong kanta, at dahil walang ebidensya,
ako ang napagbintangan. Ng plagiarism. Ano ang nangyayari? Hala. Nabuko na ang lihim ng singsing. Seth, sa tingin mo saan ka pupunta? Hindi mo ako pwedeng iwan dito. Kung mabubuko ang lihim ng singsing na yon, tapos na ako. Bitawan mo ako. Sa buong panahong yon, hindi ko mapatunayang ako ay inosente. Wala akong paraan para ipagtanggol ang sarili ko. Sa halip, palagi akong binabansagan bilang isang plagiarist. Pero ngayong araw, sinasabi ko sa lahat na ang tunay na mangungopya ay si Zoe. Palagi kong dala ang lucky ring na ito. Palagi ko itong suot kapag ako ay nagsusulat ng musika, at ang sikreto ay narito mismo sa singsing na ito. Anong nangyayari? Hindi yan ang nangyari. Hindi ako yon. Ipinapakita ng resulta ng eksaminasyon na ang singsing na ito ay nabasag, naglalaman ito ng napakasopistikadong microcamera. At ang salamin na suot mo sa entablado kanina. Ang receiver para sa kabilang dulo ng kamera na iyon. Ang tanging taong humawak sa aking singsing ay si Seth. Hindi, nagsasalita ka ng kalokohan. Hoy, nasaan si Seth? Seth, mayroon kaming konkretong ebidensya na ikaw ay pinaghihinalaan sa paglabag sa privacy at pagpapakalat ng chismis. Maraming kaso, kailangan mong sumama sa amin. Pulis, malaking pagkakamali lang itong lahat. Nagwawala lang ang dating kasintahan ko, nagbibiro lang. Sinong nagbibiro sa'yo? Chloe, sobrang pasensya na. Sabi ni Zoe na naiinggit siya sa'yo, kaya naisip ko itong ideya. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Pakiusap, kailangan mong patawarin ako. Mahal pa rin kita. Ipagkatiwala mo na lang yan sa pulisya. Hindi ka nila maling akusahan. Sa nakaraang buhay ko, ikaw at si Zoe ay nagkasabwat at pinatay ako at ang pamilya ko. Hindi ka naman talaga malambot ang puso. Chloe, pakiusap, nagkamali ako. Nakikiusap ako, patawarin mo ako. Chloe, babaeng walang puso. Ischedule ang meeting sa supplier bukas ng 10:00. Kailangan kong tingnan ang dalawang project site mamayang hapon. Sige. At saka, gumawa ka ng listahan ng mga bagong investment plan para sa akin. Hoy, BCB, kailangan ko bang magpa-appointment para lang makita ka mula ngayon? Huwag mo akong asarin. Ang pagpapatakbo ng malaking konglomeratong ito, napapagod na ako ng husto. Gusto mong makarinig ng magandang balita? Sabi ng reporter, nawalan na ng bait si Zoe. Alam ko, bakit hindi ka mas excited? Obsesyonado siya. At saka, hindi siya naglaro ng patas. Kaya naman nasiraan siya ng bait. At si Seth, nahatulan na. Pinapairal na talaga nila ang batas laban sa illegal surveillance ngayon. At siya ay isang public figure, kaya binigyan nila siya ng mabigat na parusa. Tapos na siya. Chloe, anak, ngayong humupa na ang alikabok. Ang mga tagahanga mo ay naghihintay na mag-comeback ka. Gusto mo bang magpatuloy bilang isang songwriter? Hindi na, may kumpanya akong kailangang patakbuhin ngayon. Anong kumpanya? Ipagkatiwala mo sa akin. Marami pang lakas ang iyong tatay. Marami pa siyang enerhiya. Ikaw ang bata pa. Gawin mo ang gusto mo. Andito ang iyong nanay at tatay para sa iyo. Salamat, nanay at tatay. Isang taon ang nakalipas. At ang parangal para sa taong ito, pinakamahusay na songwriter ay mapupunta kay Chloe Bennett.